at sa napakahabang testimony ni Brother Dante. Ang Diyos ay buhay. Amen. Okay. Kasi po, tama-tama yung word niya na yun bilang introduction doon sa ating pag-aaralan o pagbubulay-bulay ngayon. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay buhay, so ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, meron yan para sa tao. Ano po? At dapat alam natin, ano pa yung kalooban ng Diyos para sa akin? Para sa amin. Para sa ating lahat. Ano po? So, dapat alam natin yan lahat. Ngayon, salamat din doon sa kina Brother Beth, sa pinangunahan niya yung ating praise and worship, at yung, syempre, lahat ng mga instrumentalist natin, sa bangunguna ng mahal na Pastor Chris, at nadala tayo sa malalim na pagsamba. Ano po? Akala ko nga si Brother Verde ito gagapang pa kanina, no? Pero sabi ko, maganda ang mangyayari. Ano po? Talagang feel na feel. Ibig sabihin na andun talaga yung malalim na pagsamba para sa ating worship leader. Ano po? Ngayong umaga. So, ang ating pagpupulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa John chapter 6 verses 35 to 40. Inaanyayahan ko po na tayo po ay tumayong lahat at samahan po ninyo akong basahin ang talatang ito. Ang sabi po rito sa verse 35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Verse 36, "Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin." Wika ito ng ating Panginoong Hesus. Verse 37, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin." Patuloy po nating basahin. Verse 38, "Ako'y bubaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin." Verse 39, "At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhay ko silang muli sa huling araw." Verse 40, "Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama." Tingnan po natin, yung huling talata. "Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, pagpalain po ninyo, O Diyos, ang pagkabasa ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli, sa isang special na araw na ito, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, katulad na ipinalangin ng mga naunang kapatid namin dito, na linisin po ninyo ang bawat puso ng bawat isa, ang aming isipan, upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat makapakinig. At ito, Panginoon, yung salita mo namin pagbubulay-bulayan ay maunawaan namin lubos, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng aming buhay, ng aming puso at ng aming isipan. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na aming binasa. Alam po namin, O Diyos, na hindi kami uuwi nang meron kaming kahungkagan sa aming damdamin, Panginoon, na merong kulang. Bagkus, Panginoon, idinadalangin namin, napusugin mo kami, Panginoon, ng mga salita mo na nanggagaling sa inyo. At dalhin namin ito, Panginoon, sa aming pag-uwi, yung lubos na kapayapaan, pag-ibig, katahimikan sa aming mga tahanan. At ganoon din, O Diyos, dinadalangin namin yung mga kapatid namin wala rito for some reasons, Panginoon, kayo na po, O Diyos, ang bahalang kumatagpo sa kanilang mga pangailangan. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang inyong lingkod bilang tungtungan lamang ng inyong kaluwalhatian, at itago po ninyo ako sa inyong banal na likuran habang ako po ay nagbabahagi ng inyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang mataas sa aking buhay, sa aming buhay, Panginoon, na lahat ng makikinig, Panginoon,
ng inyong mga salita. Sa inyo po, O Diyos, ang pinakamataas na pumurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat pong sabi ng Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ang sabi po rito sa verse 38 na binasa po natin kanina, ang sabi rito, ako'y bumaba sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At doon sa verse 40, ang sabi doon, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kung babalikan natin yung verse 35, at wait, paki-atras muna natin. Ang sabi dito, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ito raw yung salita mismo ng ating Panginoong Hesus na ipinagkaloob ang Panginoong Hesus para sa atin ng ating Diyos Ama, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, bago tayo mapunta raw doon sa piling ng ating Panginoong Hesus, meron tayong mga gagampanan ng mga bagay. So ibig sabihin, may gagawin tayo. Hindi yan ordinaryong pagbinasa natin. Ang sabi nga rito, ngunit sinasabi ko sa inyo, doon sa verse 36, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Dito po, maunawaan natin mismo, ano ba ang mahalaga sa ating Panginoon? Sabi nga natin, ang Diyos natin ay buhay. So, ibig sabihin, nasa atin ang ating Diyos. Buhay siya, mga kapatid. Progressive ang kanyang gusto para sa atin. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung ano man yung kanyang kalooban, ay dapat doon tayo nakafocus. Ano ba yung kahalagahan ng kalooban ng Panginoon para sa ating lahat? Kung ikukumpara natin ito sa mga alay, kung ikukumpara natin ito sa mga bagay na iniaahin natin sa ating Panginoon, ano ba ang mas mahalaga sa mga iyon? Ngayon po maunawaan natin kung ano ba talaga mismo ang kalooban ng ating Panginoon. Sige, fourth frame. Tingnan muna natin, mga kapatid, ano bang merong kapangyarihan ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, bilang Diyos? Ang sabi rito sa Colossians chapter 1, verses 16 to 17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pagkahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. He is the Alpha and Omega, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Ano mang mga bagay, katulad na lang ng napakasimpleng bagay na nilalangkap natin, mga hangin, nakikita natin mga araw, mga buwan, mga bituin na nakikita natin, hindi ito nilikha para sa atin, mga kapatid, sapagkat ito man ay nilikha para ipadama sa atin ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Ito ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ganon kamakapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ano ang kalooban ng Diyos Ama para sa Panginoong Hesus? Ano pa talaga yung kalooban niya? Sabi sa atin, mga kapatid, ano po? Ang sabi dito, kahit sa kanyang pagharap sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, siya ay nanalangin. Ang sabi mismo ng ating Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Mga kapatid, maliwanag dito ang sinasabi sa atin. Ang kopa ng paghihirap na ito, mga kapatid, ay simpleng lahat ng kasalanan natin lahat, mga kapatid. Ano po? So, ibig sabihin, lahat ng ating kasalanan, iyon ang tinutukoy ng Panginoong Hesus. Ialis, sapagkat alam niya mangyayari. Pero alam pa rin ng ating Panginoong Hesus na ang gusto pa rin niya ay yung kalooban
ng ating Panginoong Diyos ang mangyayari, mga kapatid. Sapagkat si Jesus mismo ay nakahanda na mamatay kung ito nga mismo ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Ang buhay mismo ni Jesus, mga kapatid, ay sapat ng halimbawa ng buong pagsang-ayon at pinakadakila, moral man ito o pang-isahang kalooban mismo ng Diyos para sa Kanya. Tayo ba mismo, ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Sige po, patuloy po natin pag-aralan o pagbulay-bulayan. Pangatlo, ano ba ang kalooban ng Diyos sa tao? Tingnan muna natin ito, mga kapatid, ano? Bago tayo pumunta doon sa ating pagbubulay-bulay ang mga salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang kahalagahan ng kalooban ng Diyos sa tao. Ang kalooban ng Diyos ay mahalaga para sa tao dahil una, ito ang magpapasya ng iyong walang hanggang kahihinatnan, mga kapatid. Ibig sabihin, siya ang magpapasya ng ating kapalaran. Kapalaran hindi dito sa lupa, kung hindi kapalaran natin pagdating natin sa langit. Ang walang hanggang kahantungan daw, malamang ito, mga kapatid, ano, ay nakasalalay ng paggawa natin mismo sa kalooban ng ating Panginoon. Maliwanag po yun, no? Kaya dapat tayong tumugon lahat, mga kapatid, sa positibong plano ng Diyos para sa ating lahat. Para sa ikaliligtas mismo ng ating kaluluwa at espiritu. Ano ang sinabi ng Matthew 7:14, mga kapatid? Ano po? Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Maliwanag ito, mga kapatid, ano? Lagi natin ito minsan pinag-uusapan o pinag-aaralan. Yung Matthew 7:14 na yan. Pero may nakapapasok ba? Meron. Makipot nga lang. Ano po? At alam nga lang natin, pag sinabing makipot, mga kapatid, iyon na mismo yung sinasabing isa sa kalooban ng ating Panginoon. Tiisin mo. Magtiis tayo. Pero ang sabi nga natin, pagdating daw doon sa dulo, ay iyon ang buhay na walang hanggan. Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nakita po ninyo, no? Maliwanag na sinasabi rito. Hindi raw lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesus ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ano raw? Yung sumusunod lamang tayo mismo, no? Yung sumusunod mismo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ano nga ba yung mga kalooban na iyan ng Diyos para sa ating lahat? 1 John 2:17, ano ang sabi? Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, yung kaugnayan daw natin sa ating Panginoong Hesus ay nababatay sa paggawa natin sa pamamagitan ng kalooban ng ating Diyos, mga kapatid. Pangalawa, ang sabi rito, ito ang batayan ng iyong kaugnayan sa Diyos. Yung batayan daw ng kaugnayan natin. Ano ang sinabi ng Matthew chapter 12 verses 48 to 50? Ang sabi rito, ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking kapatid? Maliwanag, mga kapatid, ano? Ibig sabihin, ito yung mga kapatid sa laman na tinutukoy mismo ng mga disciple ng ating Panginoong Hesus. Pero ano ang sabi? Ito rin yung mga kapatid natin. Ito rin yung mga kamag-anak natin. Pero ang sabi rito sa verse 29, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Did you get that? Ibig sabihin, mas mahalaga sa Panginoong Hesus mismo, galing sa Kanya ang salita na yan, kaysa doon sa mga kapatid niya sa laman na sinasabi, o mismo kapatid niyang nakagisnan, mga magulang niyang nakagisnan,
mga kamag-anak niyang nakagisnan. Mas mahalaga para sa ating Panginoong Hesus yung sinasabi niya rito na yung sumusunod mismo sa kalooban ng Panginoong Diyos ay iyon ang itinuturing niyang ina at mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, sa pananampalataya, to all our brethren in faith sa church na ito, magmahalan po tayong lahat. Ano po? So, ibig sabihin, napakahalaga pala noon, mga kapatid. So, ibig sabihin, huwag na tayo minsan, yung pakikipag-usap natin doon sa mga kapatiran natin, minsan may mga bagay na gustuhin man natin kausapin yung ating mga kapatid, minsan nag-aalala tayo. Baka magtampo siya, baka magalit, pero ano ba talaga ang nararapat? O pwede mo naman kausapin na mayroong pagmamahal, at po pwede mo rin kausapin ng walang pagmamahal. So, pipili ka ngayon. Ano po? Ang sabi rito, kailangan daw nasa kalooban tayo ng ating Panginoon. We have to enjoy fellowship, mga kapatid. Hindi natin kailangang magmukbok sa isang sulok at pagchisikisan natin yung isang kapatiran natin o yung marites na tinatawag natin at marami pang iba. Ano po? Kailangan, mga kapatid, yung pagmamahal ay dapat iyon ang ipagkaloob natin sa ating kapatid. Ito man ay dumaranas ng mga problema, ito man ay dumaranas ng kung anong hirap man, financially, physically, ipag-pray natin. Ibig sabihin, po pwede natin silang kausapin. Through our what? Through our pastors, sa mga church leaders, at sa ibang mga kapatiran kung kanino ka nagtitiwala. Ang importante, yung bottom line, nandun yung pang-unawa, yung pagmamahal mismo na nasa kalooban ka ng ating Panginoon. Pangatlo, ang kalooban ng Diyos ay mahalaga dahil hindi mo kayang akayin mismo ang iyong sariling kaparaanan. Ito ay nagbibigay ng direksyon, mga kapatid. Ano po? Yung kalooban. Anong sinabi ng Jeremiah 10:23? Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Maliwanag po ang sinabi rito, no? Walang nakatitiyak. So, ibig sabihin, ang Diyos lamang. Kulang tayo sa kakayahan, mga kapatid, upang patnubayan natin mismo ang sarili nating mga hakbang. Yung sarili nating galaw, ang sabi sa atin, kailangan natin mismo ang patnubay ng ating Panginoong Diyos. Binanggit yan sa Isaiah chapter 53 verse 6. Ano sabi? Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Mga kapatid, nakita ninyo naman mismo ang ating Panginoong Hesus. Doon pa lamang sa lumang tipan ay nakalaan na yung kanyang buhay dahil iyon ang kalooban ng kanyang Ama mismo. Tayo, ano ba talaga yung kalooban sa atin ng ating Panginoon? Pang-apat, ito ay nagbibigay ng kaalaman sa kinabukasan. Ang sabi dito, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kinabukasan nating lahat, mga kapatid. Alam niya ang naghihintay mismo sa ating lahat, ano? Na yung gawi o bitag mismo ng dyablo o ni Satanas. Alam niya ang kinabukasang lahat ng nakalaan o mangyayari sa ating buhay. Lahat ng sistema. Ito man, mga kapatid, ay ekonomiya. Ito man, mga kapatid, ay politika. Mga kapatid, ang mahal na Pastor Chris, mabanggit ko lamang, mamaya ipagpipray natin siya dito sa church. Ngayon, siya ay humahabol bilang counselor ng Ibayo. So, ibig sabihin, ano nang kailangan ng mahal na Pastor Chris? Kailangan lang nasa kalooban siya ng Diyos. Yun ang requirements, mga kapatid. Ano po? Dahil iyon ang pagpapalain ng Diyos. Ano't ano man ang mangyari, i-claim na natin na ang mahal na Pastor Chris ay magwawagi sa labanan na ito ng politika. So, ibig sabihin, ang kailangan lamang niya ay dapat nasa kalooban siya
ng ating Panginoon. At tayong lahat na rin mga kapatid, as one church. Ano po? Ano sabi ng Isaiah chapter 46 verses 9 to 10? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos. Wika ng ating Panginoon, at maliban sa akin, ay wala nang iba. Sa simula ay tinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ito ay hindi gawin ng tao mga kapatid. Kaya nga po, yung ating mismong gawin na sinasabi sa atin ay hindi natin kayang panghawakan iyan mga kapatid. Kailangan natin ng gabay. Kailangan daw nasa kalooban tayo ng Panginoon. Panglima at panghuli. Bakit natin kailangan mga kapatid sumunod daw sa kalooban ng ating Panginoon? Ito ay utos na dapat nating malaman at sundin. Ang sabi rito, mahalagang malaman natin ang kalooban mismo ng ating Diyos mga kapatid, sapagkat ito ay iniuutos sa atin mga kapatid na dapat malaman at ating gawin. Sa Ephesians 5:17, anong sabi? Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Andun pa rin sa kalooban. Upang mapuri ng mga tao, Ephesians 6:6, gawin ninyo iyan. May nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kung hindi. Dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, nandun na kagad yung buong puso, mga kapatid. Pag sinamahan mo ba yan, buong isip, buong lakas, mga kapatid. Ano po? At yung buong kaluluwa mo. Ibig sabihin, mga kapatid, iyon ang binabanggit sa ating loving God, loving people. Matuto muna tayong magmahal sa ating Diyos. Matuto muna tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Pag iyon ay nasunod natin, kapatid, napakadaling magmahal ng kapwa. Ano po? Simpleng-simple lang yan. Sabi nga ng mga kabataan, basic. Pag nagmahal ka ng kapwa. No? Basic, bakit naging basic? Sapagkat ando na mismo yung pag-ibig sa puso mo mga kapatid. Nais ng Diyos ang iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Alam po natin yan mga kapatid. Higit sa nais niya ang iyong sakripisyo at papuri. Ano sinabi ng 1 Samuel chapter 15 verses 22 to 23? Ano ang sabi sa atin dito sa verse na ito? Sabi nga sa atin, yung pagsunod daw natin sa kanyang kalooban ay mas higit. Sabi sa atin, no? Mas higit dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Ano sinabi ng verse 22? Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Propeta po ito. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ibig sabihin mga kapatid, iyon ang kailangan natin. Yung pagsunod mismo sa kalooban ng ating Panginoon. Verse 23. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ano po? Mga kapatid, tingnan natin mabuti. Paano ba tayo sumusunod sa ating Panginoon? Nais ng Diyos kasi mga kapatid, humarap daw tayo ng sakdal at lubos sa kanyang kalooban. Anong sinabi ng Colossians 4:12, mga kapatid? Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyo si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban mismo ng ating Panginoon. Sino ba si Epaphras mga kapatid? Simple lang. Siya mismo yung marupdub ding manalangin. Ano po? Pag nanalangin yan, very passionate. At isa siya doon sa mga ibinukod na mga tao, mga kapatid. Ano po? At marami siyang kasamahan. 6, 7, 8, marami siyang kasamahan. Na sila mismo ay pinili si Epaphras.
At kitang-kita natin sa katauhan mismo ni Epapras kung paano siya sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sige po. Ano ngayon ang resulta? Ang resulta ay kawastuhan ng doktrinang pinag-aaralan natin. Ang salita ng Diyos mismo na nanggagaling sa Biblia. Sinabi ni Jesus, John 7:17, ang sabi po rito, kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Minsan nakikipag-usap tayo, merong nakikipag-debate. Huwag natin patulan po ang gano'n. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano mismo, tayo mismo magkakaroon tinatawag na discernment. Sapagkat kung nasa kalooban ka ng Diyos mismo, alam mo kung tama o wasto ang sinasabi ng iyong kausap when it comes to good and right doctrine, mga kapatid. Diba? So, yun. Hindi natin kailangan makipag-away. Mga kapatid, yung kalooban lang ng Diyos ang kailangan natin. Kung iyong gagawin siguro ang kalooban mismo ng Diyos, ayon dito sa talatang binasa natin, na ipinapahayag sa atin ngayong umaga, mga kapatid, ay unti-unti tayo mismo nalalago ng espiritual. At yung paghatol natin, mga kapatid, ay magiging tama at magiging kaiga-igaya mismo doon sa kung sinong kausap natin. Anong sinabing paghatol, mga kapatid? Ito mismo ay yung kung paano ikaw mismo ay kinakausap ng iyong kausap, mga kapatid. Pag ikaw ngayon ay nagpayo na sinasabi sa atin, pag tayo ay nag-advise, sigurado yan, mga kapatid, maganda ang i-advise natin. Ano pang resulta? Ang resulta, mga kapatid, kung tayo raw ay nananalangin, ito po, mga kapatid, ay tugon sa panalangin. Kung ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, makakapanalangin ka ng may tiwala na ang iyong kahilingan ay matutugon. 1 John 3:22, tinanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. John 9:31, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasampa sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi ito nasusukat o sinusukat, mga kapatid, kung anong meron tayo dito sa mundo, mga kapatid. Sinusukat natin ito sa pamamagitan ng yung overlapping na tinatawag. Overlapping between what? Overlapping between kung anong nasaan tayo sa mundong ito at yung pag-akit natin mismo doon sa Kanyang kaharian. Pag sinabi natin overlapping, yung nasa gitna mismo noon, ito ang binabanggit ng mga salita ng Biblia. Anong sabi rito? Dapat daw sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At siya mismo ang gagawa ng daan papunta sa kaharian at sa buhay na walang hanggan na nababasa natin mismo sa Biblia. Kaya maliwanag na sinasabi rito, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Ano po? Iyon ang kailangan natin. 1 John 5:14. Anong sabi? May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. Paano ang nga pupunta sa kalooban ng Diyos kung ang ginagawa mo raw ay hindi yung sinasabi natin kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon? Kung ito ay kalugod-lugod, umasa ka na, kapatid. Lahat ng ipanalangin mo, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Claim it, mga kapatid. Positively, claim it. Sapagkat iyon mismo ang pangako ng ating Panginoon. Hebrews 10:36, ano sabi? Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanya ipinangako. Ang sarap po, ano? Ibig sabihin, magtitiis lang daw tayo upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. At maliwanag na sinabi rito, upang matanggap daw natin
ang kanyang lahat ng ipinangako. Napakaraming pangako ng Lord, baka nakakalimutan nyo. Sisingilin natin ng Lord. Paano paniningin ang gagawin natin? Sumunod tayo sa kalooban niya at iyon ay kusa niya ipagkakaloob sa atin. Iyon ang paniningil na sinasabi natin na alam natin umaasa tayo kaya tayo maniningil. Tayo ay mismong umaasa na ipagkakaloob niya lahat ng kanyang pangako. Ano ang sabi rito? Hahabulin ka ng pagpapala. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Pagpapala mismo ang hahabol sa atin kung tayo ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mag-stand out ka, kapatid. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Maliwanag po, ano? At yung pangatlo at panghuli, tayo mga kapatid, ano bang pagpapala ang ipinapanalangin natin sa ating Panginoon? Matatanggap ba natin ito? Ang sabi ng mahal na Pastor Fred, dapat nasa kalooban daw tayo ng Diyos. I-claim mo yan, kapatid. Bakit? Ano sinabi ng 1 Corinthians 3:16? Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Kung nasa atin mismo ang ating Diyos, mga kapatid, napakalapit natin. Hindi natin siya kailangang hanapin kung saan-saan. Hindi natin siya kailangang tanungin kung nasaan siya. Maliwanag ang sabi rito, tayo mismo ang templo ng ating Panginoon. Yung lahat ng pagtitiis natin, anumang bagay ito, anumang uri ng tao tayo, tayo man ay mga estudyante, mga bata, may mga asawa, binata, dalaga, mga young professionals, dumaranas tayo lahat ng mga kapighatian. Ngunit, ano ang sabi sa atin? Basta daw nasa kalooban tayo ng ating Panginoon, maliwanag, masayang masaya siya sa katauhan natin. Sapagkat tayo mismo ang tirahan o templo ng ating Panginoon. Tatawagin po ba natin siyang omnipresent, di ba? Nasa lahat ng dako siya. Omniscient, mga kapatid. Alam natin, He is all-knowing God. At pag sinabi natin omnipotent, He is a powerful God. Lahat ng bagay, kapatid, walang po pwedeng pumantay sa katangian ng ating Panginoon. At last verse, mga kapatid, Psalms 37:4, anong sabi? Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Lahat ng bagay, mga kapatid, dumaraan tayo sa mga pagsubok, kalungkutan, kasiyahan. Sabi nga natin, lahat dapat daw nating ipanalangin ng may pasasalamat. Alam po ninyo, gusto ko kayong batiin lahat ngayong oras na ito. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay nagtagumpay dahil nakarating tayo rito sa bahay-sambahan. Alam po ba ninyo, paggising pa lang natin, si Satanas, ang Diablo andyan. Magcha-charge ka, sarap matulog. Huwag kang tumayo. Huwag mong papatay ang aircon mo. Huwag mong papatay ang ventilator mo. Ang lamig, magpumot ka. Pumikit ka pa. Okay yan. Lalakas ka dyan. Battle, mga kapatid, ang nangyayari sa atin. Battle. Maliligo tayo, sabon pa lang, shampoo lang, pinag-aawayan ng pamilya. Katakot-takot na sigawan, katakot-takot na may konting mura, pero nakukonsensya tayo pag nagmumura dahil Christian eh. Pero andun mga kapatid yung balakid lagi. Ano po? Walis tambo, walis ting-ting pinag-aawayan, pagsasaing, pupunta ng church. Pag alis natin ng church along the way, nagkakaroon pa rin tayo ng problema. Ano ba namang ulan to? Bumalik na nga lang ako, babasa lang ako. Mas masarap mag-SM. Di ba? Ewan ko lang. Mamaya, okay lang.
Pero ang mga tinda rito, baka papunta yun ng SM, yung ibang kapatid namin wala rito, nandun sa SM. Ibig sabihin, hindi sila nagtagumpay, kayo nagtagumpay mga kapatid. Ano ba? Iyon mismo ang nasa kalooban daw ng ating Panginoon. At kita nyo ha, sa dinami-dami ng balakid na yan kapatid, pag napunta ka rito, anong pakiramdam mo? Magpapasalamat ka sa Diyos. Thank you Lord, nakarating ako sa bahay-sambahan. Lord, maraming salamat na paglabanan ko lahat ang tukso. Tukso mula ng paggising mo hanggang sa pagparito mo sa bahay-sambahan. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa katatapos naming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Totoo nga po, Panginoon, sinabi ng isa naming kapatid, na kayo po ay buhay. At napakahalaga para sa amin, Panginoon, na alamin namin ang inyong kalooban. Hindi mo kami pinaghahanapan sa panahon ngayon, pero yung kalooban mo, Panginoon, ang pasunod sa bawat isa sa amin, ay iyon yung pinaka-prime. Iyon ang pinakamahalaga. Iyon mismo, yung kailangan namin gawin. Upang kami mismo ay makatawag sa aming Panginoon Jesus na Panginoon, Panginoon. Ngayon, alam na namin, Panginoon, ang buong katotohanan na huwag lamang kaming lalayo sa iyong kalooban. Lahat ng mga utos mo ay dapat namin sundin at kami ay umilos, mabuhay na naaayon sa inyong kalooban. At dalangin po namin, O Diyos, na sa bawat galaw namin, sa bawat paghambak namin, patuloy po, Panginoon, na kami po ay inyong alalayan, agapayanan, Panginoon, upang nang sa ganon, lahat ng bagay ay aming mapagtagumpayan. All things in this world, Panginoon, ay kinukonsider namin may problema lagi. Andyan lamang yung mga problema. Andyan lamang yung mga balakid. Pero Panginoon, sa oras na ito, mapagtitibay namin mismo na kung kami ay susunod sa iyong kalooban, lahat ng bagay, Panginoon, ay malalampasan namin. At sinabi nga mismo ng aming Panginoong Jesus, walang po pwedeng makaagaw sa Kanya sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na nasa amin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nagpagkaloob mo na sa amin. At salamat din, O Diyos, sa mga blessings na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Blessings sa pan-blessings na ipagkaloob mo sa mga bawat kapatira na nandito. Ito man, Panginoon, ay financial provisions, kalusugan sa aming katawan, Panginoon, katalinuhan. Panginoon, ipagkaloob mo sa aming lahat ito. Yung kalakasan mismo ng aming pisikal na pangangatawan. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga sakit, mga salot, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ilayo mo kami sa gawa ng aming mga kaaway. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon na natin